Indie episode 5 ang di-discuss natin ngayon, Dredge. At siyempre, guest ko ngayon, yung nag-recommend nito, si MC. Pare, welcome back sa show, kamusta? Ay, thank you, Jazz. Sobrang ko, natuwa kasi, ayun, kaka-record nga lang natin ng episode nito lang. Tapos, na-ecstatic ako na laro mo din yung game na to. Kasi, medyo, matagal-tagal ko na rin siyang nire-recommend sa mga ibang tao, ganyan. Kasi siya, solid talaga. So, nung nagkaroon ako opportunity nga na i-introduce yung game, buti na bigyan ako ito ng platform para yung Dredge. Yeah. Totoo. Tsaka ano pre, saktong-sakto rin kasi talaga yung ano, yung yung game and na nung time, meron kasi moment na parang nag-i-scroll lang ako sa PS Plus. Alam mo yun, parang sa Netflix wala kang mapanood, parang ang dami-daming option. Tapos habang nag-scroll ako, nakita ko yung Dredge, tapos naalala ko yung recommendation mo. Siyang dinownload ko and super na-hook agad ako. Ano siya kasi, Nice. straightforward siya eh, na walang masyadong intro kung anong shit. Parang talagang ibabagsak ka agad tapos may gagawin ka kaagad tapos tuloy-tuloy na. Kaya super may hook kaagad sa akin and then super na-enjoy ko siya. Pero bago tayo mag-start pare, para dun sa mga hindi familiar, alam ko hindi usual nakakapag-record nito pero isa to sa segment ng TGS, Indie G, kung saan nagkukwentuhan kami ng iba't ibang guest tungkol sa isang episode or isang game na indie, Indie G. Yung ganun yung concept niya. And meron din kaming recent episode na ni-record kasama ko si MC tsaka si Gio kung saan nag-suggest sila sa akin ng mga Cubao Expo games. So, isa tong Dredge sa nabanggit ni MC and actually pre, to be honest, pinag-iisipan ko kung gagawan ko 'to ng episode. 'Di ba nag-PM ako nung nag-status ako na natapos ko siya tapos nag-ano ka, nag-reply ka dun sa story ko tapos niyaya kita Indie G, and nag-G ka naman. So, sabi ko game. Ang reason kung bakit nagdadalawang isip ako kung gagawin ko 'to ng episode kasi parang super short lang niya. Mm. I'm not sure kung may mai-expound pa tayo dun sa game habang magkukuwentuhan tayo pero kung magzo-zoom out kasi tayo doon sa mismong game, napaka-straightforward lang talaga niya na parang Mm. um, gaya ng description mo dun sa episode, chill siya in a sense, pero chill na horror, gano'n. May gano'ng Stress mo yung may oo, gano'n. Unease siya. oo, totoo. So, pero sabi ko, "Hindi, sige gawan natin ng episode." Gusto kong paglaanan 'to ng oras, 'tong Dredge and baka, through this episode meron ding ma-entice to try this game, give it a chance, and kung mag-work, good. Kung hindi man at least 'di ba na-try nila. Pero yun, umpisa natin muna pre sa kung paano mo 'to na-discover and ano yung parang nagbigay sa'yo ng interest para i-try 'to. Hindi ko kasi alam kung paano yung ano, eh, yung gaming behavior mo in a sense na parang ita-try ko 'to tapos okey, hindi or parang magbabasa ka ba muna ng review, mag-aano ng Twitter, ng Reddit, mga ganyan-ganyang shit. Ako kasi more on kung ano lang yung mag-pique ng interest ko based sa mga sina-suggest niyo, sa mga nakikita ko sa, siguro sa mga trailers, ganyan, and dun sa mga podcast na pinapakinggan ko. Kasi narinig ko lang 'tong game nung sinuggest mo na, nung na-recommend mo na. Kung hindi mo ni-recommend 'to, hindi ko bibigyang pansin 'to, eh, kasi hindi naman din gano'n ka-enticing yung ano nito, eh, 'pag pinignan mo dun sa ano, sa PS Plus. Oo. Yung parang Ay ko dito. pangkalang. Oh, 'di ba? So, good shit talaga 'pag may mga tao nagre-recommend ng mga ganitong game na parang kailangan may mag-champion, eh, and yung magcha-champion na yun, yun yung parang makakadagdag dun sa drive natin to try at least that game. And kung mag-click man or hindi, at least 'di ba parang na-pick natin yung interest ng tao. So, unang-una salamat sa pag-recommend mo kay Gio din and din sa community na palaging nagre-recommend. Parang gusto kong i-champion yon in a sense na mag-champion kayo palagi ng game ng mga na-e-enjoy nyo kasi we'll never know kung ano yung magki-click sa atin. So, ikaw pare, paano kung ikaw yung nag-recommend nitong game sa akin, sinong nag-recommend sa'yo nito or parang self-discovery mo 'tong game?
Bale sige, exactly siguro 2 or 3 years ago, ah, nag-aano ako, nagkaroon uli ako ng phase ng Stardew Valley. Hmm. Parang binalikan ko siya ulit after, siguro dahil na rin sa inyo kasi 'di ba parang nasasabi niyo na go to game niyo rin siya yung kapagka gusto mo alam mo yun, minsan gusto rin natin yung mga gano'ng laro yung mga cozy game yung well, in a competitive sense minsan yung Stardew nakakaano din, eh, kahit cozy game siya. Eh, Hmm. nasa isip mo naman, depende na sa paano mo siya nilalaro. Pero kapagka marami ka ng mina-manage na mga bagay, dun na dumarating yung stressing part o kaya 'pag nag-skull covers ka, gano'n. So, parang Hmm. naghanap ako ng mga similar na laro ng gaya ng Stardew, yung parang mga cozy na games. So, na-stumble across ko yung una yung Cozy Grove, which is na-enjoy ko din. Pero Hmm. for a while parang okey, sige. Parang after a certain point medyo naano din ako. Parang siguro okey siya balik-balikan. Ta's ito yung isa kong na-encounter ta's pagkalaro ko, parang may dopamine hits, eh. Parang Hmm. nung ni-research ko siya, nung naghahanap ako ng mga recommendation, well, parang sa YouTube lang din basically. May dopamine hits siya, eh, kapagka nanghuhuli ka tapos nakakuha ka ng mga ngayon pag-usapan natin mamaya, yung mga different aberrations, yung mga gano'ng klase Hmm. ng So ayun, basically una pa lang ire-reel in ka na niya, pun Uy, fun intended. yun, Galing, ah. Ayan, Galing. ire-reel in ka na agad nung game, eh. Kasi well, straightforward siya, eh, parang ito-throw ka na agad dun sa gameplay mismo. So ayun, gano'n ko siya na-discover yung game. Nice. Stig, kailangan ang hirap 'no? I mean, may mga games na kailangan mong hanapin, eh, 'no? Totoo. May mga games na itong Dredge kasi nga gaya ng sabi ko kanina paulit-ulit ako, eh, na-recommend mo 'to and yung mga ibang games na nare-recommend din sa community. Pero I think ikaw or personally sa atin kung naghahanap tayo ng same vibe gaya ng nasabi mo na Stardew nasa mood ka ng Stardew Valley ta's parang you're trying to find similar vibe, tsaka mo siya nahanap. I don't think na nagawa ko na siya, siguro wala lang akong ma-recall, pero parang on top of my head wala akong ma-recall na, okay, I'm currently playing this game tapos actively ako yung naghanap or parang nag-YouTube Mm. or nag-Google about it. Pero again, gusto ko mag-thank you sa'yo pare and sa buong community ng TGS sa palaging nagre-recommend, nagcha-champion ng games. Tuloy niyo lang 'yan. And yun, bago tayo mag-deep dive sa game, shoutout muna sa mga Patreon subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo guys. At sa ating mga executive producers na sila Sands, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G, at si RD Casimiro. Maraming maraming salamat sa inyo guys. So, sa lahat ng mga nakikinig, kung hindi kayo familiar sa Dredge, Dredge is a 2023 fishing horror role-playing adventure game, yun yung sabi sa Wikipedia, developed by Black Salt Something. Games and published by Team 17. The game follows a fisherman who encounters increasingly Lovecraftian creatures as he ventures out further into an open-world archipelago. It was released on March 30, 2023 for Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, and Xbox Series X, and has officially released for Android, iOS, iPadOS, and macOS in February 2025. Kung meron kayong PS Plus na subscription, available siya do'n. So, pwede siyang laruin. I'm not sure kung magkano yung presyo niya bilhin à la carte and then same din siguro sa Steam and sa Switch. So, yung gameplay kasi, I think nahapyawan na natin 'to doon sa, episode natin ng Cubao Expo. Parang na-explain mo na rin siya and medyo nahapyawan ko na rin siya sa Project Ubus Backlogs na episode kasi kinuwento ko siya do'n. Pero ang hindi pa masyadong napagkukuwentuhan is yung story niya and yung pinaka-vibe niya mismo. So, gusto ko munang mag-focus doon tapos latter part na lang yung mismong gameplay. Mm. Yung storytelling netong Dredge, at least sa POV ko, hindi rin siya gano'n ka, parang
straightforward in a sense na kinukwento. It's more on mga dialogue sa iba't ibang characters tapos dun sa mga um parang papel Messages. sa o messages dun sa bottle, and then ikaw na lang magtatagpi-tagpi nung story na yun. Ang pinakaunang context mo lang or parang pinaka-premise mo lang is nasira yung boat mo, tapos na-stranded ka sa isang island, and then yung mayor nun is binigyan ka ng chance na parang i-repair yung boat na yun pero kailangan mong bayaran yung utang na yun. Utang. Parang ganyan. Binigyan ka mo ng puhunan. And then yun na yun. Mangingisda ka na, mangingisda, balik-balik, ganyan. Tapos later on, pag nakakapag-explore ka ng iba't ibang islands na, may mamimit ka na collector, tapos yung collector na yun, yung pinaka-main quest mo. Yung collector na yun is, ipapagather ka niya ng iba't ibang relics na makukuha mo sa iba't ibang archipelago. And then yung archipelago na yun, each archipelago may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang vibe. And then later on, pag nakompleto mo na yung relic, dalawang option yung pwede mong gawin na magre-result sa bad ending and good ending. So, doon tayo mag-start, pre. Anong thoughts mo doon sa pinaka-story na yun or premise nung game itself? Actually, yun nga yung, yung beauty ng game. Kasi, ganun style siya, parang perfectly told. Yung story, kind of similar with Elden Ring. Or mga Souls games na hindi mo makukuha hindi sa spoon feed yung story or yung mga dialogues na in your face eh. Parang you would get context clues dun sa mga area, dun sa mga mapupulot mo along the way. Which is, genius eh. Kasi kung isipin mo, ang lawak nga naman ng dagat eh. Kasi yung mga, isipin mo, ang dami mong pwedeng makita doon. And ganun ka free yung gameplay na mag-work pa rin yung story kahit na mapupulot mo lang yung mga context clues around the map eh. So, ang ganda nung intro na isa-throw in ka sa game na clueless fisherman ka na stranded ka sa isle. Tapos, unti-unti mo yung babayaran yung doon sa mayor. Pero, siya eh, parang it's something deeper than that eh. Yung story. And siguro, pupunta rin tayo nun. Pero, magsa-start siya na ganun. And, yung may parang interconnection yung mga lugar kasi, yun nga, kailangan mo makuha yung relics para dun sa yung Crimson Book. Basically, yung Crimson Book kasi na yun, pwede ko na ba i-jump off? Oo, pre. Goods. Goods lang. Kasi yun, kung para dun din pala sa mga hindi nakalam, yung word na dredge kasi is, ibig sabihin na parang kukuha ka ng i-haul over mo yung mga treasure, yung mga gamit under the deep ocean. So, ayun yung basic gameplay and premise niya, nagre-revolve around sa dredge. So, na-dredge niya yung libro na yun. Meron kasing untold story before pangyari lahat ng to. Kasi, ikaw na fisherman, merong life ka before everything else na gagawin mo moving forward. So, yung kwento nung habang nandun ka sa story, pupunta ka sa mga different islands. Habang nakukuha mo ng onti-onti yung mga relics, ginagather, para ibigay doon sa collector na nagko-collect. Konti-konti mag-unfold eh. Parang yung mga NPC dito sa laro magbibigay ng mga curious statements na medyo parang sinisisi ka nila or may karumal-dumal kang ginawa. Ganun yung vibe eh. Parang merong may huntingly nangyayari sa sea. Kasi parang
para sa context, nagkaroon kasi ng ano eh, darkness dun sa buong sea. Hmm. Dahil kagagawan din ng fisherman. So, Hmm. nag-result siya dun sa mga creatures dun sa deep na nagkaroon sila ng mga aberrations. When we say mga aberrations, parang mga mutated version nila, nakakaiba. So, Yes. imbes na mga common fish sila na nahuhuli mo, 'di ba pagka nagde-dredge ka ng mga fish, meron kang mga makukuha in a while, maya't maya na kakaiba. Parang distorted version ng mga fish nila eh, na parang Hmm. corrupted, ayun, yun yung term. Parang corrupted, ang tawag sa kanila mga aberrations. So, kaya ganun yung may mga aberrations nga kasi nagkaroon ng darkness sa sea. So, parang kumalat siya. Yun yung nag-result kaya nawala ng mga traders sa sea. Yung Hmm. mga dating active na towns, ngayon yung iba mga barren wasteland na kasi kagagawan nga nung darkness na yun. So, wala na mga fisherman na nag-traverse across the sea. Kaya, ayun, bilang ikaw yung fisherman, yung daring na fisherman, ikaw yung parang, kasi pagka ang sinasabi nila, kapag ka nag-venture out ka sa sea, hindi ka na babalik. Wala ka na babalik. Hmm. Dahil maraming creatures do sa deep na hindi mo alam kung ano sila. Ganun siya kalala. And, ayun, basically, yun yung story na yun. Yun yung story na yun. Siguro, i-deep dive na rin natin mamaya pwede ko na ba yan? Sige, 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 go, go. Ituloy na. Kasi Hmm. pwede ba, spoil ko, Oh, okay lang ba pwede, mag-spoil pwede. dito? Oh, okey lang. Kasi basically ikaw yung it all started na meron kang wife na, loving wife na, kung mababasa mo yung mga context clues doon sa yung mga mapupulot mo sa mga message sa battle. Ano siya, mga cute love story siya. Nag-propose, yung fisherman, siya yung husband. Tas Hmm. may wife siya. Tas yung wife niya na yun, pinangalan niya rin yun doon sa barko. Hmm. So, yung fisherman na yun, yung fisherman, curious siya sa sea, sa deep. So, yun, nawili siya mag-dredge ng mga gamit, mga item across the sea. So, yung darkness na yun, kung hindi siya sinabi sa mga kwento kasi doon mo na mapagtatagpi-tagpi doon sa mga message doon sa battle eh. And dahil dun yung darkness na yun, yung parang corrupting darkness na yun, dun yung reason na kung ba't namatay yung wife niya. Eh, Hmm. ayun, namatay yung wife niya na So, desperately, gusto niya mabuhay o ma-relieve yung mga niya doon sa wife niya. So, nagharap siya ng mga kagamitan doon sa sea na makakatulong para ma-resurrect siya. Only to find out na yung mga relics na yun or yung mga pag nakumpleto mo, nabubuhay niya yung wife niya, pero mabubuhay din yung parang abhorrent creature na tinatawag nilang Cthulhu. Cthulhu, parang eldritch Oo, creature na na malaking ulo. malaki siya, oo. Hmm. Kasi ang lore nun eh, may lore din yun eh, yung Cthulhu. Parang based din siya doon sa Lovecraft na story, yung sila Cthulhu. Tapos ang kalaban niya yung Leviathan. Kung mag-venture ka din sa sea, makita mo yung malaking na yun eh, parang snake-like dragon creature na Hmm. fish. Pangalan niya Leviathan. Tapos scary siya eh, kasi ang laki niya sobra. Tapos nagwa-wander lang siya around the sea. Tapos only to Totoo. find out, yung Leviathan na yun, yun pala yung yung nagpo-protect sa'yo, yung Hmm. nag-protector ng buong sea na yun. And yung Cthulhu yung parang pine-prevent na na mabuhay. Kasi Hmm. nung pag nabuhay yung Cthulhu, basically, masisira yung mundo nila. Yung parang world destruction. Ganun. Yun yung parang ng kwento na yun eh. Yun yung premise ng Dredge. Nice. Actually nung una, hindi ko pa rin siyempre naiintindihan kasi yun nga, gaya ng sabi mo na mamimi-meet ka ng mga NPC tapos magbibigay sila ng mga context clues kung anong nangyari. Tapos yung mga, letter dun sa bottle tapos meron yung dine-describe niyo nga yung mag-asawa.
Tapos, only to find out na ikaw bilang player na nagko-control nung boat na, nagde-dredge ganyan, ikaw pala yung asawa and ikaw yung reason kung bakit namatay yung asawa niya. Kasi 'di ba kaka-dredge mo meron ka yatang nakuhang isang parang item tapos nung binuksan mo yun yung parang nag-cause nung fog and nung mga ganap dun sa lugar Sa na sea. yun, sa sea. Tapos yung sinasabi mo na, supposedly kalaban mo kasi 'pag yung guardian, yung Leviathan kapag na ano ka nun, na-devour ka nun, game over yun, eh. Mm. Pero sa kabilang banda parang in a sense pinipigilan ka niyang, um, matapos yung quest mo kasi 'pag natapos yung quest mo, it's depende kung anong pipiliin mo. Kung pipiliin mong buhayin yung asawa mo, yun nga mabubuhay yung eldritch creature na sisira dun sa mundo nila. Yun yung bad ending. Tapos yung good ending naman is kapag 'pag tinapon mo yung ano, yung libro, ang Oh. mangyayari is ide-devour ka nung guardian tapos hindi masisira yung mundo. Parang tama ba? Oo, ganun. Sorry to cut ko Hmm, lang, na ano, sorry. Ah, ano kasi, kaya yung good ending, yung kakainin ka nung Leviathan kasama nung hmm, libro kasi alam nung Leviathan na ikaw mismo yung fisherman, sa'yo nagre-revolve yung darkness. hmm. So, kung makikita mo yung cutscene na yun, yung kakainin ka ni Leviathan, hindi niya lang kinain nung tinapon mo yung Crimson Book, eh. Kinain niya kasama ikaw. Hmm, Kasi basically ikaw yung nagsimula nung lahat-lahat ng yun, nung darkness, totoo. eh. So, ano ano pa yung nakuha mong ending? Dalawa kasi for platinum Nag-2 playthrough ka? kasi 'pag nakuha mo na yung isang ending puwede ka naman bumalik tapos ano, parang mag-start ka pa rin Okey. dun sa part na parang kung kakausapin mo yung collector. Ang nakakatuwa lang dito, siguro disclaimer muna, na hindi naman siya same level ng ano, ng let's say nung ay, spoiler din pala yun kapag binanggit ko yung isang game na ire-reference ko. Pero, ang punto ko lang is nag-resonate siya sa'kin nung time na 'to kasi medyo about parang moving on and acceptance rin Yes. in a sense. Kasi yun nga, ikaw yung sinisisi mo yung sarili mo and siguro kapag 'pag sinisisi mo yung sarili mo, parang to redeem yourself and siguro to erase that pain, gusto mong buhayin yung namatay, eh, 'di ba? Kasi bubuhayin niya yung Totoo. asawa niya, right? Pero sa kabilang banda, yun yung bad ending dito. And good ending is to at least parang to accept and then cliche move on, yung parang gano'n. Kasi para matigil na kung ano yung nangyayari dito sa lugar na 'to. Ang simple lang siya guys. I mean, I don't think na parang super deep in a sense, pero meron siyang sinasabi. Siguro gano'n ko na lang siya ipi-phrase at least dun sa vibe na nakuha ko sa kanya. Tas dun Pero pala pre, sige po. ano reaksyon mo dun sa yung sa reveal na mala Fight Club na ikaw pala yung collector all along? Nagulat ako na putang ina na parang, okey. So parang Yung nakikita mo yung reflection lang ng ano mo. sa salamin? Sa Oo, salamin ba yun? putang ina Putang ina. grabe yun. May ire-reference akong game, eh, pero wag na lang kasi spoiler na yun, eh. Baka luma pa yan? Baka luma pa yan? Hindi naman. Tangina kasi parang okey yung Okey, okey. okey ako pala yun. Ako din pala yung may ano, may gano'ng Mala Fight ganap. Club. Oo. Pero, more than the story itself and yung premise nga niya 'no, ang pinakagusto ko dito is yung correct mo na lang ako pre, kasi hindi ko alam kung gano'n yung basa mo, eh. Hindi ko rin alam kung gano'n yung intention ng developer, eh. Meron siyang mga symbolism na, holy shit! Puwede 'tong i-apply sa ano, sa real life at least Yes. parang kasi ako personally, takot ako sa ano, eh, hindi naman gano'n na parang nagpa-panic ako or parang nagkakaroon ako ng anxiety, pero definitely hindi ako looking forward sa big body of water. Tapos yung game kasi is dahil nga namamangka ka tapos yun nga nagde-dredge ka ng items, ng fish, et cetera, mga ganyang shit. Tapos yung 'pag meron siyang day night cycle kasi, tas 'pag gabi is yung, dun nga lalabas yung mga
meron kang anxiety meter, panic meter, ganyan. Tapos doon lalabas yung mga iba't ibang shit sa game. Na-capture niya kasi yung vibe na naranasan mo na bang mamangka tapos gabi? Yung kunwari yung naalala ko before yung 'pag madaling araw naman 'to, tapos parang kailangan namin mamangka papunta ng ano, from yung sa Zambales yung sa Pundakit papuntang Anawangin, tapos ang dilim-dilim pa, putang ina, Ano yung ang nakalampara lang kayo, gano'n? oo, nakalampara lang kayo, tangina nakakatakot kaya yung gano'n. Hindi ang lawak 'pag lumingon ka wala kang matatanong sa paligid mo, parang ganyan. Pero ang ang corny sabihin pero ang symbol na naka-capture ko dito is yung meron ka talagang anchor palagi sa Mm, buhay mo, yung parang port mo na dadaungan mo. lighthouse. Kasi gano'n o yung lighthouse. Kasi yung sa akin sa game or yung mismong mechanic ng game, kapag tapos ka na, it's either sige susugal ka na mag-fish pa rin, pero siyempre later yun ibang usapan yan kasi later yun parang upgraded na yung barko mo. Puwede ka ng tumagal sa ano, and makukuha ka ng iba't ibang abilities. Um, para mas makakatagal ka na sa dagat kahit gabi na. Pero yung mga early game to mid game, babalik ka dun sa lighthouse mo, and ang ganda kasi kahit madilim, kahit nasa ibang archipelago ka, kitang-kita mo yung lighthouse. Na parang, okey eto yung North Star ko, dito ako babalik kapag hindi ko na kayang mag-venture, hindi ko na kayang mag-adventure. Tapos um, yung sinasabi mo kanina na excuse me, yung revelation na mala Fight Club na tangina ikaw pala yung collector. Minsan kasi ang hirap, putang ina magre-reference na naman ako na parang ikaw yung problema, eh. Minsan na Mm, parang hindi yes. mo or hindi natin na de-decipher or hindi natin nare-realize na all along dito sa mga challenges dito sa game na 'to, ikaw din mismo yung cause nung problema, Problem. and 'pag na-realize mo dumating yung punto ng realization, magkakaroon ka rin talaga ng decision making. Ano ba yung dapat kong gawin? Ngayon alam na natin 'to kasi ibang usapan yung ma-realize natin kung ano yung nangyayari, ibang usapan rin kung ano yung gagawin mo dun sa realization na yun. Yeah. Yung gano'ng ganap, I think nangyayari rin talaga sa totoong buhay yan kasi may mga bagay na tangina alam natin yung nangyayari sa buhay natin negative man or positive. Tapos yung action natin ibang usapan pa rin yun kasi may mga moments na ayun nga parang okey may masamang nangyari sa'kin. Alam ko yung masamang nangyari sa'kin. Ibang usapan pa rin kung may Well, gagawin ako dun sa masamang nangyari sa'kin, 'di ba? mm. So I think ano, hindi ka naman mali. Eh, I think yun yung for me rin, yun yung nire-represent nung game na parang it's yung darkness dwelling inside yung mga hmm, nangyayari. Kagagawan din natin mismo, and yung sea parang metaphor siya ng ano, eh, ito yung ano, eh, malawak yung dagat, eh. Parang meron tayong free will. So, hmm, it's upon us to to do something para hindi tayo kainin nung ano, eh, hindi tayo kainin nung darkness sa loob hmm, natin. And ang gandang metaphor nga nun nung lighthouse. Kasi parang ano siya, eh, parang safety siya. Parang hmm, 'pag matanaw mo lang, alam mong safe safe ka kasi dun ka dadaong, eh. And hmm. yun, kasi yun nga, pagka yung sa gabi nga, yung mga stress meters, yung hindi natin alam yung mga nangyayari, gano'n. Gano'n siya, eh. Totoo. Very well represented siya sa game, and yung mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Pero meron tayo laging safety na pupuntahan kung alam mo yun. Gano'n din yung pagkaka-interpret ko sa kanya. Tsaka ano pa kasi, disclaimer na pala, minsan kasi super cringe na tawag nito ang over ano mo naman, OA ka naman parang masyado mong ano yun, ano masyado kang nagre-read dun, masyadong inaano binabasa mo ng ano ng malalim yung story kung mababaw lang naman siya. Pero sa kabilang banda kasi, merong vibe rin na paano ko ba i-articulate 'to? Hindi ko alam kung na-experience mo na 'to pre. Minsan nakaka-addict din yung kadiliman, eh. Nakaka-addict siya in a sense na kasi yun yung comfort zone mo na nasanay Hmm. ka na parang ano nga yung "Hello darkness my old friend," 'di ba Oo, I agree. Parang 'pag gano'n, 'di ba parang nagbe-bedrot ka lang,
Yeah, nagse-scroll exactly. ka lang ta's parang, alam mo yun, okey ka dun sa gano'n, eh, parang pini-feed mo lang yung utak mo ng kung ano-ano, which is bad. Pero, nakakita tayo naka nagiging ano siya, eh, parang yun yung naging steaming natin bilang gano'n yung nararamdaman natin. Kaya ang galing nung sinasabi mo kanina yung reveal na mala Fight Club na parang all along ikaw yung collector, yung sa salamin. Kasi na-try niyo na ba na kunwari nandun kayo sa moment ng darkness tapos tinignan niyo yung sarili niyo sa salamin? Tapos parang kasi kapag hindi I think, yung physical manifestation nung salamin kapag nakita mo yung sarili mo kadalasan dun ka magkakaroon ng realization na, "Putang ina bakit ganito ako? Ito ba yung gusto kong maging ako?" Versus kapag yung hindi ka self-aware doon sa current state mo, not necessarily mental lang pero yung physically kasi magma-manifest din yun, eh. And then kapag nakita mo yung sarili mo, "Tangina hindi ko gusto yung nakikita ko sa salamin." Yung parang Oo, yung ganong moment, ganda hindi ng ko hindi ko binasag niya, eh, 'no? oo, hindi Talagang ko gusto 'to. Ayoko na ito, putang ina parang ganyan. So, super good shit yung ayun, parang metaphorically yung bad ending, eh, parang tinanggap niya yung darkness sa sarili niya, eh. Tas yung good ending parang choose niya na gumalaw, choose niya itapon hmm, yun. Parang at the end, it's you, it's your hmm, choice bilang ikaw kung magpapalamon ka sa dilim o magmo-move ka forward. totoo. Ganda, ang ganda Ganun ba yung ganda ng game, eh, oh, ganun ganun yung ba meron nangyari ako, eh. ganun ba yung nangyari kay Rico? Yung sa darkness sa Kingdom Hearts? Correct. Hindi, pero iba yata yun yung kay Rico yata parang malas-aske din na parang pinili niya dun sa kadiliman kasi gusto niyang maging malakas, di ko alam. Pero kasi Hmm. may ano yun, hindi tangent lang 'to MC 'no, pero, super curious lang sa take mo. Do you think merong instance na hindi ka totally aalis dun sa darkness kasi kaya mo siyang kontrolin or masyadong sugal siya kasi lalamunin ka talaga nun kahit anong galing mo, kahit anong lakas mo, kahit gaano ka ka-strong, hindi ka puwedeng mag-dwell sa darkness kasi lalamunin ka niyan. Kasi parang 'di ba ganun yung nangyari kay Riku, sorry, sa Kingdom Hearts, na parang na-master niya 'di ba? Parang merong darkness pa rin sa kanya pero na-channel Na-wield niya yun, niya, oo. na-wield niya yung darkness. Sa tingin mo, sa totoong buhay kung kaya mong i-relate, meron ba or too risky yun na mag-stay sa gano'n? Hindi naman, I agree na minsan darkness is your power, hindi naman. Pero hindi, siguro semi-true na siguro kailangan may mga gano'ng moments na hindi na kailangan, sorry. Mali yun, sorry, sorry. 'Pag pu 'Pag pumasok siya sa buhay mo, Hmm, magiging catalyst siya for you to, alam mo yun, 'pag nakatakas ka dun hmm, sa ano na yun, magiging okey din, eh. Pero siguro may mga moments na gan'tong katiting na lang, eh, bibigay ka, ano nga may masyadong mga gano'n, delikado eh, yun, oo. oo. Parang nakikipagpatentero ka kay Satanas nung gano'ng moment. Totoo. So, pero yun lang yung sa akin pre, and again bite size lang 'to guys 'no, 'tong mga pinag-uusapan namin na nagpapaka-deep shit kami pero may gano'n siyang vibe, eh, and I think kung hindi niyo naman yun, hindi naman gano'n mag-resonate sa inyo, hindi gano'n yung read niyo dun sa that's fine, that's totally fine. Puwede rin naman siyang I think, i-digest ng as it is na okey may fisherman tapos ganito, ta's may ending na may dalawang ending, pero good shit pa rin siya in a sense. Ang galing na lang talaga nitong timing mo pare. Feeling ko kung hindi 'to tumiming sa'kin, hindi ko yung parang hindi vibe check 'to, eh. Serendipitous na, um, nag-record tayo ng episode na yun tapos may nangyari sa'kin tapos nalaro ko siya. Kasi more than the gameplay and yung story nga na nadi-discuss namin kanina, yung vibe rin kasi. Yung vibe nung world na, ang liit mo lang na barko sa napakalawak na ocean, tapos parang may iba't ibang NPC ka na makakausap pero ano ka alone ka lang din naman talaga, eh, yung parang maliit ka lang na tuldok sa buong kalawakan parang Yes. gano'ng vibe. And
kapag masyado ka nagzo-zoom in sa ganong feeling, hindi rin siya healthy. So, ang galing din nung day and night cycle for me kasi hindi palaging puwedeng fight, 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 fight. Puwede ka naman mag-retreat and then reset and then come back Yes. again tomorrow, parang gano'n. Kasi, related dun sa gameplay na nabanggit din ni MC, kailangan mong mamangka and then mag-dredge or mag-ano ng mga items, ganyan. Tapos meron kang, parang pinaka-main quest nga yung magko-collect ka ng relic. Ang ang balanse kasi dun is or yung parang jina-juggle mo dun na parang bola is yung oras mo and yung capacity ng storage mo sa kuha ng mga items tsaka nung mga fish. Kasi siyempre sa umpisa, yung barko mo imagine niyo guys, may maliit ka lang na storage, siguro sabihin natin, 9x9 na na box tapos yung Nag-read yung ako. yung 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 mga isda may iba't ibang sukat siya. Merong sukat na parang 3 box yung mako-consume niya, merong, isda na 2 box lang, merong isda na 1 box lang, ganyan. Tapos meron ding isda na iba't iba yung sukat niya, merong pa-L, Malalaki. merong pa-square, merong mga malalaki talaga. Tapos pati yung mga items na makukuha mo na pang-upgrade ng barko mo or para sa mga quest may iba't ibang sukat din. So, hindi mo puwedeng rat-ratin siya. Uuwi at uuwi ka pa ulit tapos parang Ulit. looking forward sa kinabukasan and then layag ulit and then Ayun. uwi, layag paulit. Parang Oo. Monster Hunter in a sense na rinse Yung gameplay, and yung repeat. addicting gameplay loop, yung addictive gameplay loop niya. Yun, ganun yung ano rin na feel ko, parang Monster Hunter nga. Hmm, Yung ano, siguro ano, magpaplano ka pagka-alis mo. Kulang ba ako sa pera, mangingisda ako. hmm, Kulang ba ako sa mga pang-upgrade ng materials, magde-dredge ako ng mga materials. hmm, Tapos hanggang okey ka na, lumayag sa malayo, dun ka naman mag-aano, magwa-wander around. Ganun yung loop niya, addicting, parang Monster Hunter. hmm, I agree. totoo. Ang pinaka-challenge rin lang dito siguro at least nung sa mga early game is yun nga 'pag naggagabi kasi yung gabi is imagine niyo guys kapag gabi, merong panic meter tapos yung panic meter na yun nagke-create siya ng iba't ibang klaseng hallucination sa'yo. Yung pinaka-barko mo kasi yun yung pinaka-HP mo or yung pinakabuhay mo. Tapos, yung endurance nun yun yung pinaka-basehan kung kailan ka magge-game over. For example, kung sa umpisa pa lang nung barko mo is meron kang HP na parang isang line or isa parang pinaka-isang bar, ibig sabihin isang bangga mo lang, isang collision lang sa island or sa bato, mamamatay ka na, magge-game over na. So, i-upgrade mo ng i-upgrade yung barko mo para ilang collision yung puwede bago ka, mag-game over. And then maliban dun sa pinakabuhay mo, kapag nagkaroon din ng collision, nagkaroon ng may umatake sa'yo na let's say, barko din na parang yung ghost ship na ano tapos o yung guardian o kung ano namang mga, sea monsters tuwing gabi, puwedeng masira yung fishing rod mo, puwedeng masira yung engine Engine. mo. Tapos mahirapan ka na mag-travel, lalo na 'pag sa gitna ka ng dagat tapos Oo, nasira yung engine mo, ang engine, bagal ng puta. bagal sobra. Kahit may boost pa, Oo, bagal. totoo. Ang hassle. Pero super good shit niya. Pero maliban dun sa gameplay loop na yun, ang isang maganda rin is dahil nga ng sabi ko kanina na yung pinaka-main quest niya is pinapa-collect ka nung collector ng iba't ibang relic. Yung iba't ibang relic ngayon is nasa iba't ibang, archipelago o yung parang pinaka, island shit. Ang pinakaunang nag-create sa'kin dito ng takot is yung dun sa may octopus pa, yung may malalim na ano. Yung sa gitna? Yung sa Yung meron gitna sa ba? gitna tapos kukunin mo dun yung ano, Oo, yung isang relic dun, putang ina niyan. grabe yun. Oo, Kailangan sa ta's hindi gilid ka dumaan. oo, hindi tsaka ano yung merong quest dun, eh, hindi ko sure kung possible na makuha mo yun without doing the quest kasi ginawa ko yung quest, yung ire-reactivate mo yung parang generator na parang merong, um, may sound na parang 'pag inactivate mo para Magte-Tenga hindi siya muna, oo. matitenga siya hindi ka niya Puwede mo aanuhin sa kunin yung ano, oo. kukunin mo yung item. Tapos meron din naman dito kasi iba't
And siguro i-connect ko na rin, bawat area may iba't ibang, isda siyempre, and then kada iba't ibang isda may iba't ibang fishing rod ka na puwedeng gamitin. Kunwari merong volcanic, merong mangrove, merong shallow, merong oceanic. Oceanic, So, depende 'yun. Pero later on kasi magkakaroon ka rin naman ng upgrade na parang, oo, panglahatan na. multi panglahatan na. So, Tsaka ano yung pinakagusto ko dun yung ano, para sa'kin dun sa mangrove. Maganda yung hmm, ano na, eh, maganda yung questline niya, yung magbe-bait ka ng mga traps. Kasi merong ano dun, eh, parang survivor siya. So, namatay yung mga ano niya. Meron kasing creature dun sa mangrove na ano, eh, parang medyo parang octopus type siya hmm, na sensitive siya sa kahit anong sound, eh. So, kailangan dahan-dahan ka lang pagka lalapit ka sa kanya. Although puwede mong gamitin yung kasi guys kapagka makakuha kayo ng kada isang fetch niyo ng relic, meron kayong powers na makukuha. Parang ano, mga powers. Yung meron dito yung powers na puwede kang pabilisin yung haste. hmm, Meron din power na aalisin yung mga kapag yung mga darkness na sa sea para hindi ka lapitan ng mga kakaibang fish. Tas meron din yung power up na magte-teleport ka back dun sa mansion kung saan ka hmm, pinakauna nag-start malapit dun sa lighthouse. Tas parang meron ding isa yung iga-gather niya lahat nung fish dun sa spot na yun. So na instant. So very convenient once makakuha ka ng mga powers kasi ang laking tulong nun dun sa progression mo dun sa game, eh. And totoo. siguro ang pangit nung pinaka-ayoko yung volcano area talaga. Ang hipot kasi nung mga tapos ang annoying din isipin niyo kasi guys, meron mga dun, eh, merong mga sagabal na fish na puwedeng sirain yung ship hull mo. So, Hmm, ang puwede mong gawin is may mga bombing spots dun na kailangan mo bombahin para maka-proceed ka dun sa lugar na hindi sila nagugulo. So yung hmm, mga bomb na yun, makukuha mo din siya sa isa pang island na may maganda rin yung storyline tungkol sila sa magkapatid na hmm, dun mo makukuha yung bomb. Maganda rin yung quest dun, eh, kasi may malaking isda dun sa gitna nung archipelago na yun. Tapos hmm, kukunin mo yung treasure dun. So, totoo. 'Yun yung ano 'di ba yung parang ano sinabi na parang sabi nung kapatid niya sinabi niya ba talaga puwede na akong bumalik sa bahay namin, yung parang gano'n? Sabi oo. parang Oo, nagkaroon ta's sila ng ano, papabalik-balik ka lang, eh, kasi parang ikaw yung tulay mismong bridge dun sa dalawa na yun. oo, para magkabati sila. Hanggang sa Hindi ko rin bebentahan ka na ng bombs, oo. Oo. Hindi ko rin gusto yung ano, yung volcanic kasi dun sa volcanic guys, yung kinukuwento ni MC, meron dong mga ano, parang mga piranha. Tapos yung piranha na yun parang 'pag umabot ka dun parang 'pag naano mo yung AOE nila, hahabulin ka nun. Ta's hanggang sa 'pag nahabol ka ng nahabol nun merong isang malaking parang isda na anglerfish ba or something na ano, hindi ko na kung anong tawag dun. Tapos yun ma ma i i ida-damage na yung ano mo, yung barko mo. Ang possible na gawin dun is maliban dun sa sinabi ni MC na magbobomba ka nung mga pathway mo para hindi mo sila mabulabog. Puwede kang lumapit dun kasi volcanic siya. Allergic yung mga piranha dun sa ano, eh, yung parang may Kumu spot dun na may umuusok-usok. So 'pag lumapit ka dun yun magdi-disperse yung yung mga piranha. So ganun yung format niya guys, each archipelago or each parang area, um, may iba't ibang uri ng fish and may iba't ibang uri ng challenge and obstacles. Parang kunwari yung isang nabanggit ko yung merong, malaking octopus dun sa gitna or anong tawag dun, di ko alam parang putang-ina, kraken ba yun? Na hindi Kraken. ka basta-basta puwedeng pumunta dun sa may gitna. And then yung sinasabi ni MC yung dun sa mangrove na kailangan mong i-bait yung creature na yun. Tapos Para meron din yung immortal. yung more tapos yung dun sa volcanic din na tawag dito, may mga piranha. Um, and then ganun lang yung pinaka-format niya guys kasi ay tama ba 5? 5 ba o 4 na relic yun? Parang 5 yata 5, 'no? 5, oo. 5 Kasi 'no? counting yung Limang key. Mm.
Oo. Tapos after nun 'pag nakumpleto mo na yung relic is, babalik ka dun sa collector kasi collector yung pinaka-ano, main, ano mo parang main quest giver mo. Ang ano lang dito pre, ang pinaka-ayoko lang dito nung yung bandang dulo, yung parang yung late game progression kasi tangina I'm fully upgraded na yung barko ko tapos parang ang dami ko pang nakukuha na item, parang nasasayangan na ako na wala ng gamit 'tong lahat. Wala na. Lalo na yung Wala mga trinket o yung mga ano, hmm, wala. Tsaka yung mga ano, ay gumamit ka ba nung, net? Medyo hindi ko siya na-maximize, eh. yung passive, may trophy kasi Hindi, yun, eh, may yung parang net, yung dadaanan mo lang yung mga isda. yun, may Minaximize mo. Ako hindi kasi, hmm. hindi ko masyado siya na-maximize. Mas na-enjoy ko kasi yung 'pag kini-fish ko siya. Sabagay. Kasi yung sinasabi ni MC guys, puwede kang maglagay dun sa barko mo ng parang net. Net, Para siyang magiging passive na parang 'pag nagta-traverse ka or naglalayag ka, automatic na meron siyang nahuhuli na ano, mga na fish. isda. Iba pa yung mga puwede kang maglapag ng mga crab pot. Yun ang Ah, pinaka-OP. Doon ako yumaman. Putang ina, each area meron lang lalo ako na yung nakuha mga mo yung crab special pot. na crab pot. Ano yun? Yung Hindi ko yata. meron kasing mga OP items yung game. Yung makukuha Ayan ba mo yung ano, makukuha mo dun sa ano, yung mga puzzle ng isda? oo, oo, mag-aalay ka Hmm, ng mga kakaibang isda or aberration. hmm, Makakuha ka ng mga OP na fishing gear hmm, and ano. Question pala, hmm. nalaro mo din ba yung mga DLC niya? Ayun, di ko nalaro yun pre. Okey. Ano na Ikaw lang nalaro din mo ba? siguro jump off ko na lang din yung mga DLC niya kasi yung guys itong Dredge dalawa yung DLC niya, isa yung Pale Reach, tsaka yung isa yung basically another whole game. Try mo din 'pag ano, yung Iron Rig. Maganda yung Iron Rig. So yung Pale Reach ano siya, dun sa pinakababa siya ng mapa, ano siya, icy area. Merong kung may mga pulot ka item dun sa gitna parang photographer camera, eh. Dun mo ihahatid yun, eh. Kasi parang ang quest nun pagdating mo dun, makakuha ma gusto mo picturean nung photographer yung narwhal dun sa maliit na narwhal. Para siyang ano, Hmm, unicorn na isda na ano. So, yung gameplay dun sa ice area na yun, basically ganun din yung loop niya parang sa mga archipelago. Makukuha ka ng hmm. fish, magfe-fetch quest, pero may ang ano dun, ang kicker dun sa Pale Reach, hinahabol ka lagi nung ano, narwhal kahit saan ka magpunta dun. Hmm. So, lalo siya nakaka-stress. Tas ang bilis niya, Wala siyang parang safe zone or parang katulad dun wala, sa volcanic area na ano, wala. putang ina. Hahabulin ka Hmm, lang niya buong mapa. It's either i-bu-boost mo siya, tataguan mo siya onti, hanapin mo yung mga blind spot dun along sa area. Magugulat ka na hmm, lang, nagde-dredge tapos bigla nasa likod na. putang Ganun ina. siya. So, may ano kasi dun, eh, parang ang lore din nun, connected din siya dun kay Leviathan. Dun sa yung Oh, narwhal. Kasi pinatay nung ni Leviathan yung parent nung narwhal na yun, nung nanghabol sa'yo. hmm. So, basically yung buong island na yun, yun yung big narwhal. Kaya Parang nandun carcass siya. niya yun? Oo, carcass niya. So, Hmm, ayun, may mga sacrifice, eh, so, may mga makikita kang taong nasa loob ng yelo, ta's kakausapin mo sila, kailangan mo sila i-break through. Kasi mga cursed sila nung giant narwhal nga. oh, Tapos kakaiba din yung mechanic dun sa Pale Reach kasi dahil nga ice siya, kailangan mo maglagay ng ice sa storage mo para yung mga fish mo hindi siya mag-rot. iba So, pala. Yun guys, speaking of ano, nagga-rot kasi yung isda. So parang hindi puwedeng itambay yung isda mo kasi ano, oo, mabubulok. hindi mo siya Ano yan mabebenta. DLC? Anong name ng Pale DLC? Tingnan ko yung Reach. How Long to Beat, ano? Yung Pale Reach is ano lang, 1 to 2 hours lang. Pero yung Ah, Iron Rig, eto, yung basically new story siya. Ay hindi na new story, whole new game, halos siya, yung hmm, Iron Rig. Kasi ang plot naman nitong Iron Rig, dun sa pinakataas merong malaking iron rig. okey. Ang aim nila is i-drill yung sea floor para lumabas yung mga kakaibang ano, kakaibang mga fish fossil, mga never seen na Hmm, fish. So, ang result nung pag-drill, bukod sa paglabas ng mga fish na yun, parang gusto nila kung ano yun yung oil nung dagat, ganun. hmm.
So, tutulungan mo sila mag-quest, meron dun scientist, merong underground market dun tapos may mga mapupulot ka kasi along dun sa Iron Rig na mga crates. Yung mga crates na yon gagamitin mo yung pang-construct ng Iron Rig. So basically parang lumalaki siya. Yung Iron Haven yung pangalan ng corporation ng Mm. Iron Rig na yun eh. So ang gusto niya mangyari yung mga fish na nga yun na lumabas. So ang ganoon din ang gameplay loop naman niya i-drill niya yung hole ng parang 4 times yata or 5. Hmm. Babalikan mo yung mga island na dati mong pinuntahan na Napuntahan niya. dati. Oo, Question hmm. sorry. Question diyan sa DLC na kinukuwento mo dun sa The Pale Reach tsaka diyan sa Iron Rig, magke-carry over ba yung mga na-capture ko or yung mga Mm. items dun sa Oo. storage ko? Yes, sir. Lahat, Tsaka lahat, lahat naman. nice. Tapos yung last na pinaka-main concern ko is kasi balewala lahat yun, magkakaroon ba ng additional upgrade yung barko ko and yung mga items, mga Meron ganun? pa. Dun sa Pale Ridge, wala masyado. Kasi very linear lang yung ano na yun eh, yung segment na yun. 1 to 2 hours siguro tapos mo na yun. Pero yung Hmm. Iron Rig, meron dun researcher na tsaka yung scientist na yung researcher na nakilala mo dun sa yung may malaking may malaking kraken. Dun Oo. pala siya dati nagtatrabaho. Umalis siya dun. Dahil Oh. well, i-ano mo na, laruin mo lang para malaman mo yung kwento Nice. kasi maganda yung kwento ng Iron Rig. So, meron dong researcher dun sa Iron Rig na yung lahat ng mga previous fishing mo, i-upgrade pa niya into a higher tier level hanggang 4 tier levels. Oh. Oo, kasi kailangan mataas yung tier niya para mas makikita mo, eh. Kasi 'di ba kapagka nag-try ka mag-fish, sasabihin Hmm. na hindi enough yung yung rod mo for this area. So, Hmm. kailangan mo yung upgraded tier nung mga item na yun para makuha mo yung mga fish na never seen before na yun na nanggaling sa drill nung Iron Rig. So, yung mga 4 na island na yun babalikan mo yun kasi after isang island, kukunin mo yung mga fish, babalik mo, i-drill uli nila, kakalat yung drill throughout the ano. So, may conclusion din yung nakakaiba na Oh, involved din si Leviathan at si Cthulhu. nice. Maganda rin siya, oo. Yung yung The Iron Rig sabi dito sa How Long to Beat, 4.5 hours tapos yung completionist is 7 hours. Tatanong ko muna dun sa mga katropa ko sa Project Ubus Backlogs kung may point ba ako dito kapag tinetest. 0.5 'no? Puwede yan. Oo, 0.5. Oo. Tsaka hindi ko rin tatanong ko lang din kung paano yung proseso sa sa DLC kapag purchase kasi nilaro ko 'to sa sa PS Plus. So, bibilhin ko ba siya dun sa account ko sa may PS Plus or bibilhin ko siya doon sa account ko sa main account na Ay, wala question netong pala, yung PS sa Plus? PS Plus ba vanilla lang, hindi siya yung complete edition? Oo, vanilla lang. Ah, yun lang Hmm. naman. Sulit sulit yun yung DLC for me. Hmm. Kasi lalo na yung Iron Rig, bagong area siya, bagong magkakaroon pa ng magkakaroon pa ng hull upgrades yung boat mo. Lalaki pa siya. Hmm, Oo. nice. Isa pang maganda dito sa game guys is lalo na kung completionist ka, is yung pinaka-collection ng iba't ibang fish. Kasi gaya nga ng sabi ni MC may iba't ibang version 'to, eh. Meron siyang mga aberration na version and din ang sarap din tingnan niya kasi mga super talagang mga kakaibang itsura ng version ng Mm. fish. Mga super weird, mga mutated na na itsura. And part rin siya ng nung platinum. Hindi ko pa siya napa-platinum, siguro sine-save ko kasi, parang gusto kong manggulat sa PUBG para meron akong points na Kailangan ba sa Platinum na makuha mo lahat ng aberrations? Oo, kailangan makuha mo lahat ng Kaya naman aberration. yun kasi Hmm. dalawang aberrations each ba or Minsan tatlo? 3, minsan isa. Ang pinaka-hassle lang sa'kin Pa rin. ngayon is yung yung mga puzzle, yun yung hindi ko pa nasa-solve lahat, eh. Meron na akong na-solve na iba. Kasi parang, um, hindi ko nga maintindihan explain mo nga sa'kin pre, paano ba na-a-activate yun? Minsan
may oras lang ba yun? Minsan 'pag kinakausap ko yung ano, yung parang pinaka-ano niya, monument or yung may puzzle sheet, hindi siya lumalabas, hindi lumalabas yung ano, yung pinaka-box niya na para puwede kang maglagay ng Hmm. ano or Hindi kailangan ba ano, baka wala wala ng ba? oras yun. Baka ibang-iba lang yun na napipindot mo na ano, area. Kasi Oh. nakakalito din, kasi may ibang bato kamukha nung ganito. Oo, So, ta's may kailangan bato mo na siya ano i-mark, eh. nagta-transform, Oo, yung parang meron, oo. nagiging Grab. golem or ano. Ayun, ano siya, may mga riddles yun, eh, na Hmm. usually yung mga fish aberration lang din naman yung kailangan niya or kahit hindi mapuno. Kasi intindi mo lang yung riddle, eh, parang kunwari may swirl siya sa tiyan. So, Hmm. yung aberration ng isang fish gano'n, eh. Lalagay mo lang siya dun, makukuha mo yung item dun. Gano'n yung mga ano. Well, safe na rin siguro kung magga-guide ka. Pero Hmm. maganda rin na i-figure out on your own kasi madali lang ma-gets yung mga clue. Kasi usually around the area lang din naman yung Hmm. mga makukuha mong fish na gano'n. Kung ano yung isda na ano 'no, na parang nag-originate dun sa ano, sa area na yun, yun din yung ano, yung kailangan dun sa puzzle na yun. So, tignan ko pre, pero parang puwede Pero rin ano, naman siguro siguro. bago mo anuhin yung DLC, marami pa puwedeng gawin, eh. Kasi Oh. kukunin mo pa lahat nung fish aberration tapos yung yung mga puzzle tapos Hmm. may mga ano, eh, may mga hidden quest din, eh. Gaya nung 'di ba may nakita kang aso, gano'n? Ayun yun Eh, yung mga pinaka-side yung mga side quest dito sa game, meron din gano'n guys, pero may mga quest na, kukunin mo yung gan'to, di-deliver mo sa gan'to, kaya yung sabi ni MC yung sa may aso. Good shit rin talaga, parang bang for your buck kahit lalo na kung nasa PS Plus and wala kang malaro na game, super solid niya. Yung DLC na na-pique yung interest ko kasi parang ang bitin na bitin talaga ako dito is yung ano, yung lalo na yung base game lang yung nalaro ko, yung available sa PS Plus, yung upgrade talaga pre dahil kapag dun sa late game, yung late game progression niya wala ka ng gagawin, eh. yan. Wala ka ng gagawin dun sa barko mo 'pag fully upgraded na, wala lang ko-collect ka na ng ko-collect and kung bakit ko siya sinasabi na parang OLED siya kasi yung mga upgrade item makukuha mo pa rin siya, available pa rin siya. So, parang wala lang pampasikip na lang siya ng ano, pampasikip na lang siya ng storage mo. So, kung sa DLC magke-carry over yung mga items na yun tapos, magkakaroon ng another tier ng upgrade, super solid nun. So, Sulit din yan, check mo lang din baka minsan nagse-sale kasi siya sa hmm, store. Ano, mga nasa ₱500 to ₱600 mga gano'n. puwede. $10-11 alam ko, mga gano'n siya. Yung Iron Hmm, Rig pero mas mura yung ano, Pale Rich kasi Pale Rich, mabilisan lang siya. Although mas highly recommended ko yung Iron Rig kasi basically whole new game siya. hmm. Sana may package 'no, tignan ko nga mamaya kung sakali. Tama, Baka yung mas okey yun. bibilhin ko na yung ano, yung pinaka-game niya na parang complete ano, version na kasama na yung ano, kasama na yung dalawang DLC para puwede ko kang ilagay sa nakama. Para dun sa mga Oo. walang PS Plus puwede nilang ma-experience. So, pare yun lang yung talking point ko actually dito sa game. Sabi ko nga maiksing episode lang 'to pero sabi ko Oo. kahit gusto kong paglaanan ng oras 'to and ma-highlight din dito sa podcast natin. Siguro kunin ko yung ano, yung pinaka last thoughts mo dito sa game tapos bato ko din yung sa akin. Ano, siguro ano ko na rin yung add ko na lang din, yung art style na very unique kasi kakaiba yung art niya in a sense na para siyang kung nalaro niyo guys yung Disco Elysium, mga gano'ng klase ng art, Hmm. yung parang ginuhit na kakaiba. Hmm. Lalo na 'pag nakita niyo yung mga design ng fish, lalo na yung mga aberrations, very unique. I'd Hmm. say na ang galing nung gumawa ng game, eh, kasi parang whole package siya. Kahit Totoo. sabihin mong hindi ka na maano dun sa story, eh, dun sa environmental storytelling. Kahit sabihin mong hindi yun para sa'yo, yung game itself, yung gameplay, ano ka na, eh, Totoo. busog ka talaga. And yung music lalo, tangina,
Iba Hmm. yung sense, iba yung anxiety na ini-induce nung game kasi lalo na pag gabi tapos may mga bumubulong na Yung oo, ang galing nga 'no, tsaka dun sa hindi siya photorealistic na graphics guys, pero na-capture niya yung parang feeling na kapag naglalayag ka tuwing gabi na parang merong mga nakatingin sa'yo. Yung parang may nagmamasid sa'yo, mamasid. ganong vibe, Mm. solid. Um, Ako naman siguro parang nag-comment dito si Janine dun sa isang episode natin. Tignan ko nga, dito pa ba yun? Wait lang, check ko lang. Parang nalaro niya 'to, tapos parang nai-stress din daw siya dahil dun sa ano, dun sa mga monster sa gabi. Pero ako naman siguro last thoughts ko dito sa game is, parang feeling ko hindi ito yung klase ng game na parang anytime puwedeng mag-click sa'yo. Feeling ko meron siyang specific vibe na kapag ito yung hinahanap mo 100% susugal ko yung incentives, hindi joke lang. Na magki-click sa'yo siya. Pero 'pag kung sakaling hindi ito yung flavor of the month mo, parang, anong meron dito, ba't parang ano 'to? Kasi meron siyang ano, meron siyang specific flavor na kakalikot dun sa utak mo kapag eto yung hinahanap mo, parang gano'n siya, eh. So Oo. kaya sabi ko kay MC nung time na na-recommend niya 'to and yung time na naghahanap ako ng game na something na parang hindi naman siya, I don't think na parang podcast game siya na totally puwede mong i-shut off yung utak mo. Pero Mm. puwede siya gawin na gano'n mga latter part of the game, lalo na 'pag nagko-collect ka na lang din ng ano, nung mga fish gaya ng sinasabi ko kanina, pina-platinum ko kasi siya. Pero, puwede siyang weekend game. Gano'n ko siya puwedeng ibenta, and yung kung addict kayo dun sa sinabi rin ni MC nung una hindi ko nage-gets na cozy game siya pero merong horror. Kasi parang hindi siya ano siya, eh, parang anong tawag dun, contradicting siya, 'di ba? Oo. Yung cozy game siya pero may horror. Kasi cozy game siya talaga guys. An confident ako na puwede ko siyang ihilera doon sa mga cozy games sa mala Stardew Valley, pero meron siyang vibe na, magpa-panic ka. Yung sa example nga lang natin kanina, yung patana may kraken na ano malaki dun sa tapos yung anong tawag dito, lalo na kung takot kayo dun sa ano, yung big body of water ta's surrounded kayo dun, yung parang walang alam mo pre, Phobia. naglaro ako dati ng Subnautica, hindi ko natapos kasi Ay, natatakot putang ako. ina. Ganda rin nun. Talaga? Oo, Takot ka dun? natatakot ako sa ilalim Iba ng kasi dagat. 'pag sa underwater, Ay, iba, oo iba, oo, ibang iba. usapan naman 'yun. Kasi ang lalim niya, Natatakot hindi mo alam hanggang saan siya matatapos. Tapos hindi mo alam sa likod mo, kaliwa mo, kanan. Ano siya, eh, parang kung dun sa taas ka parang 2D lang, pagdating mo sa baba hmm, parang 3D na lahat. Parang ganun yung oo. feeling. Ta's yung feeling kasi sa Subnautica na ito kasi yun gaya ng sabi ni MC, tama siya, 3D kasi yung sa Subnautica, dito kasi parang top down na ano lang, eh, itong sa Dredge, eh. Yung sa Subnautica kasi yung parang takot na takot akong ipaling yung camera ko papunta ng ano, kasi putang ina baka may makita ako na ano, na isda na gumaganon lang, yung lalo na 'pag nasa ilalim ka na na ano. Pero kasi yung Subnautica, kahit gano'n siya, anxiety inducing siya lalo na sa mga taong katulad ko na takot sa ano, sa ilalim ng tubig. May pagka-cozy game din siya, eh. 'Di ba Hmm, na kasi parang may ka-craft, magko-collect ka, oo, tapos magka-craft ka, mag-a-upgrade ganyan, yung gawa gano'ng ng klaseng bahay, oo. gawa ka ng bahay, gano'ng klaseng cozy game. Pero putang ina 'pag nandun ka na sa ilalim ng tubig, holy shit. Balikan ko nga yun, baka kayanin ko na. Parang maganda rin yun, eh, 'di ba? Parang Maganda rin, nakaka-addict din nun. 'di Actually, ba? sarap, parang gusto ko nga uli i-experience yan kasi kakaiba rin yung first time ko siya nalaro. Parang Mm. naano din ako sa well, I can say na similar yung ano niya, yung gameplay vibe and feel niya dun sa Dredge. Na Mm. nag-a-upgrade ka tapos lalayag, pupunta ka sa Mm. malayo ta's hindi mo gano'n din, hindi creepingly, hauntingly na hindi mo alam yung ano yung horrors nung seas. I think kasi totoo yun, eh.
kapag kasi nasa totoong buhay na dagat ka, nakakatakot eh. Ang tao Kasi, talaga. oo. Meron akong, alam ko nakwento ko na yata 'to sa topic o anong inuman man, yung parang tangina nag-ano kami, yung nag-outing yata kami nun, nag-out of town kami. Tapos 'di ba uso yung dati yung anong tawag dun, yung Free pupunta dive. dadalhin kayo ng bangkero ng ano, tapos sa gitna ng dagat, tapos yung nandun lang kayo sa dagat, tapos yung parang meron lang kayong ganyan, ta's sisilip Snorkel. kayo, Free snorkel dive. ganyan, tapos Free dive. oo, tapos yung parang, "Eto po ang daming ano, yung mga fish, yung mga ganyan." Yung isa tapos Ay, sa putang ina. anawangin, mga ganyan. Oo, eh, parang sa Davao yata kami nun nung time na yun o sa Cebu. Tapos parang tangina pagpaling ko lang ng kaliwa, ano na yung ano na parang hindi ko na makita yung ano, Lawak. lawak na, ang lalim na nung ano. Tangina yung dilim na dito kasi 'di ba 'pag madilim, ay 'pag malalim na, sobrang lalim na, hindi mo na makikita yung wala lang, Hindi. parang infinite na 'di ba? Ta's parang wala Nakakatakot. kang wala Natatakot kang ako. maninag na ano, wala ng dagat Pinag-usapan dun. nila tatay ko, iba. Yung dagat lang nandito lang, yung kung saan ka lang binaba nung ano, saan lang nag-parking yung bangka niyo. Pero pag pumaling ka na, holy shit, putang ina, ang Parang di lalim na nung ano. natatapos ano, putang ina. Inom yan. Grabe. Meron akong anong pinsan, sila Leo tsaka sila Luis, nung pumunta kami ng Imukilan kasi dun sila sa ano, yun yung parang pinaka-probinsya nila. Ano, nag-aano sila yung, ang tawag dito, yung nagda-dive, tapos parang merong dun yung parang bato na putang ina susuotin nila ganyan, tapos naka-ano sila, naka-GoPro. Ano habang mamaya Ayaw. 'pag i-aano ko yung ano, papakita ko sa inyo yung video ni Leo, putang nakakatakot. Pero may mga tao, siguro may mga tao lang talaga na gano'n. Yung parang same ano siguro yun, same hulma ng mga tao na ano, mahilig mag-parkour o yung parang umaakyat sa mga building, yung gano'n, yung may mga nag-aano, ano yun, hinahabol yung adrenaline rush. Sa maling ano mo lang eh, sa maling apak mo lang o bagsak, tangina, adjust Totoo. eh. Sabi ko nga, puta dun na lang ako sa ano, sa beach, mag-inom na lang ako dun, enjoy. Hindi na lang. Enjoy kayo diyan. Tapos siguro Pero nakakatakot din eh 'no, yung kapagka alam mo yun, yung 'pag magsi-swimming kayo sa dagat, yung 'pag gabi papaalisin na kayo dun kasi hindi mo alam kung ano puwede lumabas dun sa dagat. ang naalala ko pa yung sa ganyan, yung 'pag night ano, swimming kasi nung era na may era kasi na super sikat yung Zambales sa amin kasi merong vibe na beach siya, tapos puwede kang mag-camping-camping. Meron sa ano, 'di ba merong Anawangin, tapos merong Nagsasa, tapos merong Lini na puwede mong puntahan, eh. Hindi pa siya sikat nun, nung Hindi time pa. na yun. Ano sa ano ka pa, sa Multiply ka pa ano, maggo-Google ng ano, ng mga Ala, itinerary. wala pang Facebook. Sa mga blogspot. O mga blogspot.com, kung ano, eh, babiyahe kayo ng gan'tong oras, tapos i-meet niyo si kuya ano, ganyan, si manong eto magandang ano 'yan, bangkero 'yan. Yung magre-recommend ng bangkero, tapos punta naka-itemate yung itinerary, mga gano'n sa multiply.com. Pero yung gano'n, yung gaya ng sinasabi mo, ang nakakatakot dun sa dagat pre yung ano, yung biglang lalim. Kaya bawal ano, parang sinasabi na huwag kayong mag-swimming ng gabi kasi meron yung kunwari nandun lang kayo sa pinaka-shore, tapos parang aabante ka lang ng konti, biglang pagganon Ganun kaagad. na, oo. Oo, delikado yun pre. Ayokong sumugal sa gano'n, okey na ako, mag-inom na lang tayo. Pero pinaka the best naman na experience ko dun yung ano, sa Nagsasaya yata yun, yung Plankton, ganda talaga. 'Pag kahit nasa tabing dagat ka lang, yung 'pag hinawi mo yung tubig, yung Clear, kumikislap-kislap siya. kumikislap. Putik, Oo, yung parang sa Life of Pi ba yun, Life of Pi? patay. Yung yung gano'n, yung 'pag ginanon mo yung tubig, putang ina, nagkikislapan talaga yung Wala mga na eh, plankton. ngayon bihira na lang yung mga ewan ko, dahil Eh, dun sa hindi tourism yun, eh, 'no, yung negative side ng tourism 'no, 'pag tinao na 'no, hindi nape-preserve oo, na yung ano. tsaka ano, din na kaya ewan ko yung binabayaran ba na environmental fee, kung dun napupunta talaga. 'Di ba environmental fee ba? Oo. Dalawa yun 'di ba, meron, di ko yung nag-Boracay kami dati, meron environmental fee, ta's meron pang isang fee, hindi ko alam kung anong tawag dun, processing fee ba yun, service fee, di ko alam. Daming ano. But pre, sabi ko mabilis lang ng episode 'to, maraming salamat sa time mo. Thank you din. I'm Super glad na-enjoy ko na 'to and nalaro mo itong game na 'to. Na yes sir. ano, ay siguro ano, masaya ako na nakatulong siya sa'yo sa Oo dark naman. time ng ano mo. Kasi gano'n din yung naging ano niya sa'kin and
I'm happy to share mga games na ganito sa mga Mm. sa'yo, saka sa community natin. Ayun, thank you din. Salamat pre. Yung mga ibang na-recommend niyo ni Gio nasa isip ko siya, hindi ko lang alam kung medyo lang ako ngayon, medyo tamad lang ako to seek or parang to buy the game. Nagkataon kasi yung Dredge na readily available siya sa PS Plus. So, yung ibang games na na-suggest niyo sa Cubao Expo episode natin, sooner or later, for sure lalaruin ko din 'yun. Kailangan ko ng mga ganong klaseng game, pampalawak din ng utak. Hindi tayo puro mga mainstream, mga vanilla na taste. Speaking of, recommend ko na lang din. Ang ganda kasi, Sige. yung Ninja Gaiden ng Ragebound. Ay, oo nga. Enjoy ko siya. Tangina. Parang Tangina. medyo siya, blasphemous feels na best The Messenger. Nalaro mo ba yung The Oo. Messenger? The Messenger nalaro ko siya, Ganda. Blasphemous nalaro ko siya. Alam ko same maker siya ng Blasphemous. Ang question ko na lang sa'yo muna is tungkol diyan sa game. Napaka-particular ko kasi dito. Kumusta yung bigat ng character? Ay, okay siya. Okay siya, Siya, okay. smooth siya. Hindi siya yung Mm. katulad sa Blasphemous na ang bigat, Bigat? yung parang Oo. Castlevania style na hindi. Mm, Maano nice. siya, like a ninja talaga. Parang yung Good similar, shit. kung nalaro mo yung Ninja Gaiden sa family computer. Medyo ganun, hindi mo nalaro. Ganun siya. Mas ano siya, mas Sa wall. similar yung yung bigat ng character doon sa The Messenger. Parang speedrun friendly siya. Parang ganun. Nice. Magan siya. Ninja lang. Ganda rin yung The Messenger na yung reveal na yung nag-iba yung Ayun, yung parang 16-bit na biglang. Ang ganda. Oo. Ganda. Good shit. Nag-iba. Nice. Solid. Anyway, yun, shoutout sa ating mga Patreon subscribers, lalo na sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Di Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, at si Admiral RD Casimiro. Maraming salamat sa supportan niyo. Guys, if you enjoy and like the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesulogshow. May iba't ibang tier level doon at may iba't ibang perks din kada tier level. MC, salamat sa time mo. Alam ko, weekend to, pero nag-alat ka ng time. Thank you. And Thank you. salamat din sa lahat ng mga nakinig at nag-spend ng episode. Alam ko, short episode lang to. Baka hindi to ma-enjoy ni Lancel na gusto ng mga 4 hours is kalahating shift na episode. Ano to? Pang bite size mo to, Lancel. Shoutout sa'yo, pare. Ingat palagi. So, yun. MC, salamat sa time. Sa mga nakinig. Bye! Thank you. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulogshow. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng X-Core Gamer, RD Casimiro, I am Maku, TJ Balyares ng Backlog na naman, Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dar Malyari, Batuts, Storm, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Charlene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben Dre, Leo Cavite, Jan Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Jang, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo guys.